Isang mapagpalang araw mula sa ating Panginoong Diyos, mga kababayan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa bautismong lubog sa tubig. Na ito po ay ginagawa na ng napakaraming religion sa buong daigdig. Ito po ay laganap na laganap sa buong daigdig na po, mga kababayan. Kumbaga, tayo po ay binabaha na ng bautismong lubog sa tubig. Napakarami na po ang nagtuturo ng salita ng Diyos na ang kanilang ginagawang pagbabautismo ay ang lubog sa tubig. Mga kababayan, ang nauunawaan po natin na nandito sa Biblia, ang paglulubog sa tubig na bautismo ay isang maling paraan ng pagbabautismo sa tubig. Bakit ko po nasasabi yon, mga kaibigan? Mali sapagkat mayroon pong itinuro ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na bautismo sa tubig, sa pamamagitan po yan ng mabubuhos na tubig. Atin pong pag-aaralan ang bautismong lubog sa tubig, kung bakit ito ay mali. Sinasabi ko pong ito ay mali ayon sa ating pagkaunawa sa Biblia na ito ay pumapatay ng espiritu na pinatira ng Diyos sa ating mga puso. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, ay ating suriin, saliksikin ang isang kwento sa Biblia na nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40. Atin po munang babasahin ang mga nakasulat dito. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, "Magtindig ka, at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang." Mga kababayan, atin po munang babasahin ng buo ang mga bersikulo na ito mula sa versikulo 26 hanggang 40. At pagkatapos ko pong basahin ito ay akin po namang himay-himayin at ating suriin ang mga nakasulat dito, kung ano nga ba ang mga nakapaloob dito, mga kababayan, sapagkat ito po ay aking napag-aralan na ang bautismong lubog sa tubig ay mali, sapagkat sa buong Biblia, mga kababayan, napakaraming kwento, mga bersikulo na nagpapatunay na ang paglulubog sa tao ay tungo sa kamatayan. Magmula po yan sa baha ni Noe. Lahat po na nalubog ay patay. At saka yung hindi nalubog, yung mga nakasakay sa arko, ay hindi namatay. Yan po ang pinakaunang halimbawa ng lubog sa tubig at hindi lubog sa tubig na bautismo, mga kababayan. Ituloy po natin sa versikulo 27. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating
na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya ay naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya ay pabalik na at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, "Lumapit ka at makisama sa karong ito." At tumakbo si Felipeng patungo sa kanya. At napakinggan niyang binabasa ni Isaias, si Isaias na propeta, at sinabi, "Nauunawa mo baga ang binabasa mo?" At sinabi niya, "Paanong magagawa ko, malibang nang may pumatnubay sa aking sinuman?" At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Ang dako nga ng kasulatang binabasa niya ay ito. Siya ay gaya ng isang tupa na dinala sa patayan. At kung paanong hindi umiimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay inalis ang kanyang paghukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, "Ipinamamanhik ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba?" At ibinuka ni Felipe ang kanyang bibig, at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig, at sinabi ng bating, "Narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y bautismuhan?" At sinabi ni Felipe, "Kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari." At sumagot siya at sinabi, "Sumasampalataya ko na si Jesucristo ay anak ng Diyos." At ipinag-utos niyang itigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating na kanyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw ni Felipe ng Espiritu ng Panginoon, at hindi na siya nakita ng bating, sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Ngunit nasumpungan si Felipe sa Azoto, at sa pagdadaan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa dumating siya sa Cesarea. Andito po mga kababayan, akin po munang binasa ang kabuuan ng istorya, nang sa ganun po ay ating makuha yung buong konteksto, yung gustong ipaunawa sa atin ng mga talatang ito. Sinasabi ko po ngayon, sa pamamagitan po ng aking pagsasaliksik sa Biblia at pag-aaral ng sa mga nakasulat sa Biblia, mga kababayan, naunawaan ko po na ang bautismong lubog sa tubig na sa buong Biblia,
ito po ang gumawa na may kwento sa pagbabautismo sa lubog sa tubig. Simulan po nating himayin mula talata 26. Ganito po ang ating dapat unawain dito. Ilan po ba ang mga characters na ginamit sa kwentong ito? Sa isang maikling kwento na ito, mga kaibigan, ilan pong characters ang ginamit? Simulan po natin. Sa 26 po, ay nabasa po natin ang anghel ng Panginoon at Felipe. Dalawa po sila, mga kababayan. Tandaan po natin, simulan na po natin na ibigay ang ating pagkaunawa tungkol sa anghel ng Panginoon. Kayo na po mismo ang nakakapagpatunay. Dahil kung meron na po kayong natutunan sa mga pangangaral ng mga dati nating kinaaaniban, alam po natin na ang anghel ng Panginoon ay dalawang uri. Isa pong anghel ng Panginoon na masama at isang anghel ng Panginoon na mabuti. Dalawang klase po ang anghel ng Panginoon, mga kababayan. Sapagkat, sinasabi ko po yan, mga kaibigan, sapagkat ang Lucifer o Satanas ay pinapatunayan din po ng Biblia na siya ay isang anghel ng Panginoon. Kung tututulan po ninyo yan, hindi pa po ninyo nalalaman na si Satanas ay anghel ng Panginoon. Kung tututulan po ninyo yan, si Satanas po ay anghel ng Panginoon na tumalikod. Gumawa siya ng mali. Kaya siya natakwil na naging masama. Yan po yan. Pero siya ay anghel pa rin ng Panginoon. Kung hindi po ninyo inabot ang pag-aaral tungkol sa anghel ng Panginoon, sinasabi ko na po ngayon, dalawang klase ang anghel ng Panginoon. Isang mabuti at isang masama. Pareho silang anghel ng Panginoon. Ngayon, ito po bang binanggit sa talata 26? Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon. Suriin po natin ito dahil ito po ay sinasabi ko anghel din ng Panginoon, pero ito po ay isang masamang anghel ng Panginoon. Ito nagpayo kay Felipe na inutusan si Felipe. Yung nagutos kay Felipe ay sinasabi ko pong ito pong anghel ng Panginoon na to ay isang masamang anghel ng Panginoon. Babalikan po natin mamaya pagdating sa talata 39. Pagdating po natin sa talata 39, papaunawa ko po sa inyo na ang anghel ng Panginoon na ito ay isang masamang anghel ng Panginoon. Sige, lumipat po tayo sa talata 27. 26 po yon. Ang ating purpose ngayon, step kung saan tayo nagsusuri ay tinitingnan natin ang mga characters na ginamit sa kwento na ito, mga kababayan. Una, anghel ng Panginoon. Pangalawa, Felipe. Yan po ay nababasa natin sa talata 26. Sa 27 po tayo.
At siya ay nagtindig at yumaon at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia o pangatlo na po ito. Isang bating na may dakilang kapamahalaan sa sakop ni Candace, reyna ng Ethiopia. Meron pong reyna na ng Ethiopia, si Candace. Subalit ito po ay hindi kasama sa mga gumanap. Ipinapakita lamang po ang kalagayan ng bating na siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ni Reyna Candace sa Ethiopia. Yan. Umabante po tayo. Sa 28. At siya'y pabalik nakaupo sa kanyang karo, binabasa ang propeta Isayas. Meron po tayong nababasa dito, binabasa yung aklat ni propeta Isayas. 29. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka, magisama ka sa karong ito. Ayan po mga kababayan, pinalapit na po nung ang anghel ng Panginoon ang nagpapalapit kay Felipe doon sa karo ni bating eunuko. Sa 30. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya at napakinggan niya, binabasa si Isayas na propeta at sinabi, nauunawa baga ang binabasa mo? Nauunawa mo baga ang binabasa mo? Si Felipe po ay nagtanong kay bating kung nauunawaan ba ni Felipe ang kanyang binabasa. Sumagot po ang bating, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Niyaya po ni bating yung si Felipe at sumama sa kanya. Sa 32. Sa dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan. Dinala po sa patayan, sa slaughterhouse. Ang tagpo na ito na binabasa ay kagaya ng isang tupa na dinala sa patayan. Doon sa slaughterhouse po, yung lugar ng katayan. Ano pong ipinapahiwatig nito kung bakit ito ang nagamit na kwento sa mga hula ni Isayas? Bakit itong porsyon na ito ang ginamit? Kasi po, itong kwento na sinimulan sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon at sa kabating, meron po kasi dyan gagawin itong dalawa. Ngayon naman, naglagay po ng halimbawa na binabasa ni bating natagpo sa hula ni Isayas. Ito po ay tungkol sa tupa na dinala sa katayan, dadalhin sa pagpatay. Tandaan po nito, naghahanap pa lang po tayo ng mga characters. Ito pong unang step po natin na mag-analyze sa kwento na ito, mga kababayan. Binasa po muna natin, first step. Pangalawa, kunin natin yung mga characters. Kailangan maintindihan po natin yan. Kunin natin yung mga characters kung paano natin unawain ang mga kwento ng Biblia, mga kababayan.
sa lahat ng panahon ng aking buhay, ito pa lang po ang unang kwento ng Biblia na sinubok kong ipaliwanag po sa inyo. Unang-unang pagkakataon po ito na magpaliwanag po ako sa pamamagitan ng recorded video. Nang sa ganon ay makapagpamahagi rin naman ako sa aking mga hiwaga na tinanggap mula sa Panginoon, mga kababayan. Hiwaga ang sinasabi ko sapagkat ang talatang ito, ang kwentong ito na nakasulat sa Biblia ay halos lahat ng mga ngaral ay nailigaw, kundi man lahat. Marami pong nakaunawa rin nito na mga maliliit sa aking pananaw. Maraming nakaunawa nito na maliliit. Ang kaso nga lang po, mga kababayan, hindi nila naipaglaban na ang hiwaga na tinanggap nila ay hindi nila naipaliwanag sa buong daigdig na mali nga ang ginawa ni Felipe doon sa bating na pagbabautismong lubog sa tubig. Ganito po yan, mga kababayan. Ang isang maliit na lingkod ng Panginoon na katulad ko, kapag hindi na niya maipaglaban yung kanyang naunawaan na totoo, na katotohanan na nakasulat sa Biblia, kapag hindi na niya inaipaglaban po ito, ang mangyayari po ay titigil yon at mawawala na lang yung katotohanan na iyon. Subalit may Diyos na nagpapaliwanag po nito, mga kaibigan. Nasa panahong ito ay nasimulan ko ng ilabas sa pamamagitan ng recordings, pagre-record sa pamamagitan ng cellphone, ay may pamamahagi ko ang aking natutunan tungkol sa bagay na ito. Sana po ay kasihan ako ng Diyos tungkol sa bagay na iyan, nang sa ganon ay maraming maidadagdag sa mga maliligtas, sapagkat ang mga binautismuhan ng lubog sa tubig na ginagamit itong paraan ni Apostol Felipe ay nakasulat po sa Biblia na iyan ay tungo sa kamatayan. Yan ay tungo sa impyerno. Kaya nga po, nakasulat ang hula ni Propeta Isayas na ang isang tupa ay dinala sa patayan, sa katayan po ito, sa slaughterhouse po ito. Tupa yon. Ngayon, etong bating at saka Felipe, dadalhin din yan sa katayan. Papatayin din. Hindi po literal, inuulit ko po, hindi po literal na papatayin, kundi babautismuhan siya sa pamamagitan ng lubog sa tubig. Ay nakasulat naman po na ang lubog sa tubig na bautismo ay papatayin din. Yan po ang magpapatunay niyan, mga kaibigan, ha. Ngayon, napakarami pong tumitindig na tama daw to dahil binabasa po nila yung Greek word na nakasulat sa original manuscript ng Bible ay baptizo. Ang meaning daw ng baptizo ay i-translate sa English na immersion. Deep. Sa English po yun nag-translate. Pagkatapos, i-translate naman sa Tagalog, lubog sa tubig. Translation po yun. Yung baptiso, walang mali.
Yung translation, yun yung mali. Hindi sapat yung translation na magpapatunay na yung baptiso ay hindi kasali ang buhos na tubig. Marami pong nagko-comment, nagtatanong. Ang sinasabi, ipinaglalaban nila ay ang baptiso daw, ang translation daw, ang kahulugan daw ay immersion. To deep. Para mabasa daw lahat, mahugasan lahat. Yan daw ang translation. Kulang po yun. Ang baptiso po, kasama po dyan yung wisik at buhos at lubog. Yan yung baptiso na nakalagay po dyan sa Biblia na yan. Ngayon, may lumalaban na ang translation daw ay baptiso, baptism, immersion, lubog. Wala po, kulang po yung pagkakatranslate ng kahulugan ng baptiso. Now, tuloy po natin mga kaibigan. Nakakita na po tayo dito ng Anghel ng Panginoon, Felipe, tapos yung bating, tapos yung kwento na. Sa talatang 32 na po tayo mga kababayan. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan. At kung paanong hindi umiimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, ganun din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Ito po ang kwento ng tupa na dinala sa katayan. Inalis ang kanyang buhay. Ano po ibig sabihin nito mga kaibigan? Ano po ang relasyon nito sa gagawin ni Felipe doon sa bating? Maliwanag po na aalisin ang kanyang buhay dahil sa paglulubog sa tubig na bautismo. Aling buhay po ang aalisin dito? Hindi po yung buhay na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng hininga. Hindi po yun. Kundi ang aalisin na buhay ng bating ay ang buhay na walang hanggan. Atras po tayo ng kaunti. Sa kanyang pagpapakababa ay inalis ang kanyang paghuhukom. Ang portion na ito ng talatang ito mga kababayan ay inaalisan yung bating ng karapatan sa paghuhukom doon sa ikalawang langit sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Inaalis po yun sapagkat hinahatulan na dito sa lupa sa pamamagitan ng bautismo na lubog sa tubig. Tandaan po natin, napakahalaga po itong portion na ito ng talatang ito. Ano po yung inaalis ang kanyang paghuhukom? Ganito po yan mga kababayan. Kapag ang tao ngayon, lahat ng religion ngayon sa buong daigdig ay binautismuhan ng bautismong lubog sa tubig, ay inaalisan siya ng paghuhukom sa ikalawang langit. Bakit po ganon? Pinapatay po kasi ng bautismong lubog sa tubig ang espiritu ng tao na nakatira sa ating mga puso.
Pinapatay po yan ng bautismong lubog sa tubig. Maliwanag po, marami po tayong masasaliksik sa Biblia na ang bautismo lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan. Lalong-lalo na po sa Roma 6, mababasa po natin dyan. Ngayon mga kababayan, ang porsyon na ito ng kwento ay inaalisan yung binabautismuhan ng lubog sa tubig, inaalisan ng kanyang paghuhukom. Hindi na po yan huhukuman sa ikalawang langit sapagkat pinatay na po dito sa lupa. Maliwanag po yan, ha? Nakasulat po sa 33, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Dito sa lupa po, maaalis po yung karapatan mong mabautismuhan muli. Inaalis po yung pagiging born again. Sapagkat ang completion of that born again word ay sa ikalawang langit. Unang pagkapanganak spiritually ay sa pamamagitan ng bautismo dito sa lupa, kung tamang bautismo sa tubig. Magkatamang bautismo sa lupa ang natanggap mo, magkakaroon ka ng paghuhukom sa ikalawang langit. Doon ka naman babautismuhan sa ikalawang pagkakataon ng bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, yun pong nabautismuhan ng lubog sa tubig dito sa lupa ay inaalisan ka na ng paghuhukom sa ikalawang langit. Wala ka ng karapatan doon. Nakasulat po yan, binasa po natin. Yan. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Patay po eh. Ngayon, ang pag-aalis ng kanyang buhay na nakasulat po dito, kapag iyang tao na yan ay binautismuhan mo ng lubog sa tubig na bautismo, inaalisan mo siya ng kanyang buhay. Aling buhay po yun? Yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na tatanggapin mo pagdating sa ikalawang langit. Hindi po matatanggap dito sa lupa ang buhay na walang hanggan. Wala po dito. Kasi mamamatay po lahat ang bawat tao dito sa lupang ito. Ngayon mga kababayan, nasa portion pa lang po tayo ito ng kwento na ginamit sa istoryang ito, sa kwentong ito, short story na ito, ginamitan ng tupa na dinala sa katayan, dinala sa slaughterhouse. Alam po natin na pag dinala ka na sa katayan, papatayin na doon. Ito yung si Bating, dinala rin naman sa katayan din. Papatayin din. Hindi naman po pinatay na literal. Ang kaso, ang pinatay sa kanya ay yung kanyang espiritu na nasa loob ng kanyang puso. Ngayon mga kababayan, sa 34, at sumagot ang Bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo. Ipinapakiusap ni Bating kay Felipe. Kanino sinasabi ng propeta ito? Kanino daw sinasabi yung tungkol doon sa ginawa sa tupa? Inalisan ng buhay. Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba?
Hindi po sa kanyang sarili sinasabi ang mga bagay na ito ni Propeta Isaias, mga kababayan. Sa atin mga hentil. Sapagkat ginaya po ng mga hentil, tayo na nga po yon, ginagaya na ng mga religions ngayon ang paglulubog sa tubig na ginawa ni Felipe. Diyan po nila nagbase na ngayon na inilulubog na rin sa tubig na hindi inintindi, hindi inunawa ang mga talatang 26 hanggang 40. Sa panahong ito, mga kababayan, nagkaroon po ako ng pagkakataon na basahin at unawain ito. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan po tayo ng pagkaunawa tungkol sa bagay na ito, mga kababayan. Ngayon, ito pong binabasa po natin na talatang 32-33, dito po natin mauunawa kung ano nga ba ang kahulugan nitong kwento na ito, pagbabautismong lubog sa tubig, kung papaano ipinaliwanag mismo ng Biblia na kung ano ang mangyayari kapag inilubog mo sa tubig yung babautismuhan mo. Kung ang mga bumabautismo, napakaganda ang paraan nila para ilihim, itago ang bagay na ito, mga kababayan. Babasa lang po sila hanggang sa mga talatang mula 36. Ganito po yung mababasa natin sa 36. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. Sapa po ito, hindi po ito ilog. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y bautismuhan? Ay ito mga binabasa ng mga mangangaral. Na wala po yung kwento, yung konteksto, kung ano ibig sabihin ng buong buo. Na wala po. Ngayon, ganun pa man, kayo po na may kaunawaan, kumpletuhin po ninyong basahin 26 to 40. Pagka hindi nyo makuha sa unang pagbasa, pangalawa, suriin po ninyo yung mga characters na ginamit. Pangatlo, na basahin nyo ulit. Kunin po ninyo yung konteksto ng kabuuan ng istorya. Pangapat, basahin nyo po ulit yan. Pasadahan nyo po ulit. Unti-unti ninyong mauunawaan na ang aking mga sinasabi, mga kababayan, ay katotohanan. Diyan pa lang po isa pa lang po na kwento ang ating ginagamit upang patunayan na ang bautismong lubog sa tubig ay mali. Ngayon, mga kababayan, tandaan po natin, ang i-upload ko na ito na video ay nilagyan ko na number 7. May mga in-upload na po ako na 1 to 6. Ito po ay mga video rin tungkol sa tamang bautismo at saka tungkol sa bautismo lubog sa tubig. Mga kababayan, kung talagang kayo po ay masugid, talagang katotohanan po ang inyong gustong hanapin sa Biblia, kaligtasan po ninyo, kaligtasan ng inyong mga espiritu, buhay na walang hanggan ang hinahanap po ninyo. Huwag po kayong basta maniniwala kung kani-kanino, mga kababayan. Tandaan po ninyo, etong aking sinasabi sa video na ito, kung talagang kayo po ay naghahanap ng buhay na walang hanggan, tiyagain nyo na lang pong suriin ang tungkol sa tamang bautismo na iyan. Sapagkat kapag yan ay natanggap ninyo, yung tamang bautismong tunay na tamang bautismo, tiyak yun, maboborn again po kayo sa ikalawang langit. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Andito na po ang Church of God Born Again Christians
na nagpapakilala ng tamang bautismo. Aral sa aklat, aral ng Diyos, aral yan ng Panginoong Diyos, mga babayan. Yan po ang pinakamahalagang aral na misyon ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, dito sa lupa para sa tao. Mga kababayan, ang Church of God Born Again Christians ay na-register po yan sapagkat dyan po itinanim ang aral tungkol sa tamang bautismo. Pasok po tayo sa At ibinuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. O, nandun na po tayo, ipinangaral. Inaralan po ni Felipe ang bating. Ngayon, nakaunawa po ang bating. 36. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang makakahadlang upang ako'y bautismuhan? Sumagot si Felipe, mga kaibigan. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Mga kababayan, ito na naman, anak ng Diyos si Hesukristo. Nakalagay po dyan sa John 3:16, bugtong na anak. Bakit bugtong na anak? Tandaan po ninyo ito, huwag po ninyong kakalimutan. Bugtong na anak sa pamamagitan ng tamang bautismo. Ulitin po natin. Bugtong na anak sapagkat si Kristo lamang ang binautismohan ng Diyos Ama ng tamang bautismo na mula sa langit na tubig ibinuhos po sa Kanya. Saan po nababasa yan? Sagutin ko po kayo kung saan. Dahil lahat po ng tao na aralan na, nagkamali na, nailigaw na ay mga pilosopo na po yung mga yan. Mga pilosopo na po, pati mga ngaral, pilosopo na po yan. Hindi na nila babaguhin ang aral nilang naituro kasi po pagka binago nila yan, kung ayaw nilang sumanib sa Church of God Born Again Christians, ay giba ang kanilang aral, giba ang kanilang samahan, mapapahiya sila sa kanilang mga binautismuhan. Ganito po ang nangyari dyan, mga kababayan, na hindi naunawaan ng marami, milyon-milyon na tao, bilyon na nga po, ang hindi nakaunawa sapagkat hindi detalyado ang pagkakasulat sa Biblia. Ganito po yon, mga kababayan, kung bakit mayroong pangyayari na bautismo mula sa langit, mula sa Ama. Ginawa niya po ito kay Panginoong Hesukristo. Ngayon, maririnig po ninyo ang sasabihin ko sa bautismo na ito, subalit karamihan po sa inyo ay sasabihin gawa-gawa ko lang ito. Subalit kung bibigyan po kayo ng unawa mula sa ating Diyos, ay tatanggapin ninyo ang mga pananalitang ito. Ganito po ang nangyari, mga kababayan, kung bakit anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Noong panahon, oras na babautismuhan ni Juan Bautista ang ating Panginoong Hesukristo, naglalakad ang ating Panginoong Hesukristo papalapit sa Juan Bautista na yan sa ilog, sa pangpang ng ilog ng Jordan. Nang malapitan niya ang Juan Bautista, nagsalita si Juan Bautista na, ako dapat ang iyong bautismohan, bakit ikaw ang lumalapit sa akin? Ang sagot ng ating Panginoon Hesukristo ay, gawin mo ngayon upang masunod ang katuwiran. Ano po yung katuwiran na yan?
Ang ating Panginoong Jesucristo po kasi ay siya dapat ang huling bautismuhan ni Juan Bautista na ilulubog sa tubig. Siya na po dapat. Tutuldukan na po niya yung una. Ipapakilala na yung pangalawa. Meron pong dalawang bautismo na nangyari dito na hindi po ito naunawaan ng bilyon-bilyon na mga ngaral. Libo-libong taon nang lumipas, hindi po naunawaan ito ng mga ngaral hanggang sa panahon na ibigay sa akin ang unawa tungkol sa bautismo na ito. Mga kababayan, nangyari po ito noong 2018. Noong nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo na gawin mo upang masunod natin ang katwiran. Katwiran po yan tungkol sa bautismo na siya ay ilulubog tungo sa kanyang kamatayan. Ano po yung papatayin? Hindi naman namatay si Kristo doon. Upang patayin ang kanyang espiritu sa loob ng kanyang puso. Hindi na po ako manghuhula. 99% po ang makakarinig nito na tututulan ako. 1% na lang po siguro or less than 1% pa ang maniniwala sa akin. Noong nailubog ang ating Panginoong Jesucristo ni Juan Bautista sa Jordan River, ayon sa kwento, ay upang patayin ang kanyang espiritu na sa kanyang puso upang kanyang masundo yung mga nabubulid sa kalaliman. Makisama muna siya sa mga patay upang masundo niya. Hindi po niya masusundo yan kung buhay yung kanyang espiritu. Kailangan patay muna kasi yung mga nabubulid sa kalaliman ay mga patay ang kanilang espiritu, patay silang lahat. Ngayon, upang masundo niya sila ay kailangan ilubog din siya sa tubig nang sa ganun ay masundo niya silang lahat. Lahat po yan. Lahat ng tao na naunang namatay kaysa paglulubog kay Panginoon Jesucristo ay sila yung mga sinundo niya mula sa kalaliman. Lahat po yan, buong daigdig. Lahat yan, buong daigdig po yan na espiritu ng tao, sinundo niya sa kalaliman. Ngayon, pag bautismo ni Juan Bautista sa kanya sa paglulubog ng tubig, siya'y dapat tinuldukan niya na yun. Yun ang tama, tinuldukan niya na yun. Pagkatapos po, ito yung pangalawang bautismo na nangyari sa kanya. Kamukha po ito ng bautismo sa mga tumawid sa dagat, tuyong dagat, tuyong lupa. Nung hatiin ang dagat, tumawid sila sa tuyong lupa. Nabautismohan lahat sila sa pamamagitan ng tubig mula sa langit. Ibinuhos sa kanila sa pamamagitan ng ulan. Nailagay po ba sa Biblia o sasabihin ninyo na fabrication ko lang ito? Nakasulat po sa Biblia na nabautismohan po sila sa pamamagitan ng tubig. Nakasulat po. Kayo pong may alam na, paniniwalaan nyo ako. Pero yung mga hindi pa na umabot sa level na aral na ganito ay nag-aalanganin ang mga yan. Ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo, noong umahon siya mula sa paglubog ni Juan Bautista sa tubig, pag-ahon niya, ay mayroong pangyayari din yan. Siya lang mag-isa ang binautismohan ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng tubig mula sa langit. Pagkatapos po ay binabaan siya ng kalapati. No, hindi po kalapati. Binabaan siya ng Espiritu Santo sa anyong kalapati. Ang bumaba po sa kanya ay hindi po kalapati. Espiritu Santo sa anyong kalapati. Nagsalita ang Panginoong Diyos Ama na sa oras na yon, doon niya naging anak
ang ating Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, sapagkat siya lamang ang binautismohan niya sa pamamagitan ng tamang bautismo na buhos na tubig. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Bakit doon lamang po siya naging anak ng Diyos? Siya ang panganay na binuhay mula sa mga patay. Yan po, binuhay kaagad ng Diyos. Bago buhayin ang mga patay sa kalaliman, siya ang unang binuhay sa lahat. Siya ang unang binuhay, bugtong na anak, unang binuhay mula sa mga patay. Mga kababayan, malawak pa po ang ating pag-aaralan tungkol sa bagay na ito. Ito po ay mga bagay na hindi ko minemorya, hindi ko minemorize. Hindi ko po ito tinanggap mula sa tao, kundi sa Espiritu Santo ko tinanggap ang mga salitang ito. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Bakit ko sinasabi yan? Walang taong nangaral ng katulad mga sinasalita ko ngayon. Wala. Kaya, sa pagsisimula ko ay sigurado ako, less than 1% po ang maniniwala sa akin. Pero, tandaan po ninyo, sa katagalan ng panahon, mula sa mga sanggol ngayon, sila po ang mapapalad sapagkat sila ang mga batang malalambot pa ang isip at nakahandang tumanggap ng mga aral na bago. Pero yung mga matatanda na po na katulad ko, kung ano po yung natutunan nila nung una, mananatili na lang po sila dyan. Kahit na hindi na sila maligtas, mananatili pa rin sa kanyang paniniwalang ganyan. Ito po ang aking masasabi. Panghihinayangan ba tayo ng ating Panginoong Diyos kung matigas ang ating ulo? Aba, hindi po. Hindi po tayo panghihinayangan. Ngayon, mga kababayan, habang may buhay ka pa, at ang sinasabi kong ito ay hindi mo matututulan, ano nga ba ang iyong dapat gawin? Dapat gawin mo agad, sabi ni Soriano. Kapag nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang magpaka-delay-delay dahil pagka inabutan ka ng kamatayan dyan sa iyong religion na yan ay wala ka ng paraan para mabawi mo pa ang naipahamak mong buhay. Mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa mga bagay na ito na hindi ko na dapat gawin, gampanan or gagampanan or ipapamahagi. Kaso nga lang po, may nakasulat sa Biblia na kung sino yung nakakaalam ng mabuti at ito ay hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Yan po nakasulat. Kaya ko po ibinabahagi naman sa inyo ang bagay na ito sapagkat ang aking pagkaalam at aking pagkaunawa, ito ay mabuti. Ngayon, kabayan, pagkarinig mo ang mga pananalitang ito ay nalaman mo na rin ang mabuti. Maliban lang kung ayaw mong unawain. Sa pagkarinig mo sa mga pananalita kong ito ay nalaman mo na ang mabuti. Sapagkat ang masama, ang bautismong lubog sa tubig. At ang mabuti ay nandito sa Church of God, Born Again Christians na tamang bautismo.
ngayon at nalaman mo na ang mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yon, kaibigan. Dito po sa talata 38, ang ating mababasa ay at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. Maliwanag po, hindi na po kailangan ng masusing pag-aaral sa talatang ito, sapagkat binautismuhan siya, lumusong sila sa tubig, at ang pagbabautismong ginawa dito ay paglulubog po sa tubig iyan. Madali pong unawain ang talata na yan, mga kababayan. Sa 39 po tayo. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe. Inagaw po si Felipe. Nino? Ng Espiritu ng Panginoon. Meron po tayong dapat himayin dito sa talatang ito, mga kababayan, na sinabi ko na po kanina na ang nabasa natin sa verse 26 na anghel ng Panginoon na nag-guide kay Felipe sa kanyang gagawin sa bating. Ang gagawin ni Felipe sa bating na pagbabautismo sa pamamagitan ng lubog sa tubig na bautismo. Dito po sa talata 39 ay nabasa po natin na si Felipe ay inagaw ng Espiritu ng Panginoon. Sa bagay na ito, mga kababayan, ay kailangan po ninyong unawain sa pamamagitan po ng aking pagkaunawa naman na binabahagi po sa inyo ang word, ang salita na inagaw. Isipin po natin na ito ay dalawang panig. Panig po ng anghel ng Panginoon at panig po ng Espiritu ng Panginoon. Ito po ang napakahalagang bagay na hindi po inunawa ng mga ngaral. Lahat po ng magagaling na mga ngaral, hindi po nila sinuring mabuti ang dalawang ito. Sa 26, anghel ng Panginoon. Sa 39, inagaw si Felipe. Kanino po niya inaagaw ito? Si Felipe, kanino po niya inaagaw? Sa anghel ng Panginoon. Baliwanag po inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe sa anghel ng Panginoon. Bakit po niya inagaw si Felipe? Isa lang po ang dahilan kung bakit inagaw. Mali ang ginawa ni Felipe na pagbabautismo lubog sa tubig. Ngayon po, mga kababayan, bilyones na po ang nabautismohan ng lubog sa tubig. Marami na pong mga namatay na una sa atin, na namatay sila sa kaluluwa, namatay, lumipas na ang kanilang buhay dito sa lupa, namatay na yung flesh and blood nila, etong katawang ito, which is kaluluwa po ito na buhay kapag may hininga pa yan. Ngayon, pag nalagutan ng hininga, etong kaluluwa na ito ay patay na.
Ngayon, ang binabanggit ko po na pinapatay ng bautismong lubog sa tubig ay hindi po yung kaluluwa na ito na may hininga ng buhay. Ang pinapatay po ng bautismong lubog sa tubig ay ang espiritu na pinatira ng Diyos sa ating mga puso. Ngayon, focus po tayo sa 26 at saka 29. Malayo na po ito, 26 to 29. Napalamanan na po yan ng mga pampaalsa ng kwento. Hindi po ito magkadikit. 26 verse 26 saka verse 29, malayo na po yan. Sa pagitan nitong 26 and 39 verses na ito ay napakarami na pong magagawa ang isang guro, mangangaral na gagawing mali. Hindi nila inunawa itong 39 na ito. Ang inuunawa lang nila yung paglulubog ng bautismo, ginagaya po ng marami. Bilyones na po yan. Bilyones na po ang binautismohan ng lubog sa tubig. Billions na po yan. Namatay na po sila. Tayong mga nabubuhay pa na hindi pa nalalagutan ng hininga. Buhay pa tayo sa kaluluwang ito. Ang kaluluwa po, meron po tayong liliwanagin dyan. Ang kaluluwa ay hindi yan espiritu. Ang espiritu po ay hindi nakikita. Mali po ang karamihan mga pastor dyan na ginagamit nila ang word na kaluluwa. Pati yung Bible na yan, yung salin ng Bible na yan, suriin po ninyo mabuti. Pagka nakasulat po dyan na kaluluwa, hindi naman dapat kaluluwa ang isusulat, kundi dapat espiritu. Liliwanagin din po natin yan sa isang video, ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu. Pero dito po sa video na ito mga kababayan ay dito po tayo sa word na pag-agaw. Kung ang espiritu ng Panginoon, yan po ay mabuting espiritu yan. Mabuti po yan. Espiritu ng Diyos or espiritu ng Panginoon. Mabuti po yan. Yan po yung nagliligtas na espiritu. Yung anghel ng Panginoon nasa 26. Yan po yung anghel ng Panginoon na nagpapahamak. Yan po yung nagbibigay, dumadaya ng sanglibutan. Yan po yung nasa 26, ang dumadaya sa sanglibutan na anghel. Alam na po natin na sa panahong ito ay nakalaya. Yung anghel ng Panginoon na yon, sapagkat yung sinasabi na 1,000 taon ay nakabulid si Satanas at pagkatapos ng 1,000 taon ay nakalaya si Satanas, pakakawalan ng kaunting panahon. Yun po ang sinabi, pakakawalan ng kaunting panahon upang dayain ang buong daigdig. Ngayong panahon po natin na ito ay nakalaya, sapagkat ayon sa aking pagsasaliksik sa Biblia, yung 1,000 taon na iyan ay nangyari na, natapos na. Na ang aral naman ng napakaraming tao sa daigdig na ito ay hinihintay pa yung 1,000 years na yon. Sinasabi ko po, mali yung aral na yon. Naganap na po yung 1,000 years na sinasabi. Naipaliwanag din po yan ni Brother Eli Soriano. Naganap na po yan. Ang kaso nga lang, ang pagkakamali ni Brother Eli Soriano ay yun daw yung huling araw ng humanity. Ang akin naman mga kababayan ay yan yung huling araw ng lumang tipan. Maliwanag po, pero napakalawak po yan. Dito lang muna tayo sa ating bautismong lubog sa tubig. 39. Inagaw si Felipe. Si Felipe po ang inagaw. Kanino aagawin?
ang may hawak sa kanya sa panahon, sa oras na yan ay anghel ng Panginoon ang sinusunod niya at that time. Kanino po siya aagawin? Kayo pong may mga talinong taglay. Aagawin ba niya si Felipe kay Bating? Hindi po kay Bating aagawin kasi magkasundo nga yung dalawa. Baka isipin ninyo, inagaw si Felipe kay Bating. Hindi na nga po nakita nung Bating yung si Felipe pag-ahon sa tubig eh. Inagaw ng Espiritu ng Panginoon sa anghel ng Panginoon. Kasi yung anghel ng Panginoon, si Felipe ay nasa poder ni anghel ng Panginoon yan. Kaya inagaw siya doon sa pagiging pagsasakop ng anghel ng Panginoon sa kanya. Kaya ngayon si Felipe ay mababasa natin sa susunod pa na talata. Tapusin po natin ang 39. At hindi na siya nakita ng Bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Tuwan-tuwa po yung Bating na nagpatuloy sa kanyang lakad pag-uwi sa Ethiopia. Ngayon mga kababayan, tuwan-tuwa po yung mga nababautismuhan ng lubog sa tubig sapagkat akala nila ay maliligtas na sila. Hindi po. Lalo po silang napahamak. Ngayon, kung mabubuhay ka pa ng kaunting panahon, ibinibigay ko po sa inyo ito na pag-aralan ninyo. Kayong mga sumusunod lamang, tagasunod lamang, mananampalataya. Kung may pagkakataon po kayong basahin at unawain ito, maiintindihan po ninyo na ang ginawa ng bautisador na nagbautismo sa inyo ay mali ang kanyang ginawa. Dinala kayo sa katayan. Natutuwa po yung mga bautisador na gumagawa niyan. Kinakalakal po nila yung salita ng Diyos. Naliwanag po yan na kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Ang bautismo na ito na lubog sa tubig ay naging kalakal ng mga mangangaral. Yan po ang binabanggit sa Biblia na kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Yan po yung salita ng Diyos, bautismo. Ngayon, sa 40. Ngunit nasumpungan si Felipe sa Azoto at sa pagdadaan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa dumating siya sa Cesarea. Mga kababayan, kahalaga na naman ang talatang ito. Ebanghelyo po ang bautismo. Ito po ang tinatapik ng 26 to 40 ay bautismo. Ito po ay ebanghelyo. Ipangaral ang ebanghelyo. Ano po yun? Bautismo ang ipinangangaral. Hindi po lahat ng gawa ng tao. Nakafocus po tayo. Nakafocus po kayo dito sa topic na ito. Ang bautismo po ay ebanghelyo. Aral po yan ng Diyos mula sa Ama papunta sa Panginoong Hesukristo. Ebanghelyo po yan. Ngayon, ang daming nagtuturo na ating napakinggan na. Sari-saring aral, napakaraming aral, libu-libong aral na nakukuha sa Biblia. Yes, ebanghelyo lahat yan. Ang pinakamahalagang ebanghelyo ay ang bautismo.
bautismo ang pinakamahalagang ebanghelyo ni Kristo. Yan ang ipinangangaral na sinasabi, nababasa sa Biblia, upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung ebanghelyo ni Kristo? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Hindi po yon. Bautismo po yun, yung pinakamahalaga. Yan po yung nakasulat na pag-ibig. Maliwanag. Pero meron po ba sa inyo ang maniniwala sa aking sinasabi? Nagsabi na po ako kanina na ang aking estimate is less than 1% po ang maniniwala sa aking sinasabi. Lahat po ng makakarinig, less than 1%. Ako po ay masaya na mayroong maniwala kahit isa man lang. Kahit isa lang na makapaniwala sa tamang bautismo sinasabi ko at magbautismo. Pagpaniwala man lang ako ng isa, kahit na buong buhay ko na ing tatapat ko, masaya na po ako dyan. Bakit? Napakalaking bagay po na makapagligtas ka. Makahikayat ka ng isang maliligtas. Napakalaking bagay. Ngayon, ang aking itinatapik na kwentong ito ay tungkol yan, patungo yan, o itong bagay nito ay tungkol sa kaligtasan ng bawat tao. Tamang bautismo ay isang sangkap ng kaligtasan. At yung tamang bautismo na yan, tatlo po yan, nakalakip yan ng tamang pangalan ng iglesia at tamang pagtatala ng mga pangalan. Bakit po magkakasama yung tatlo na yan? Nababasa po sa Biblia, may kaligtasan sa pangalan, may kaligtasan sa bautismo, may kaligtasan sa pagtatala ng mga pangalan. Therefore, ang conclusion po niyan, kailangan mo palang makita, mahuli mo yung tatlo na yon at silang lahat ay nagkakaisa, ang tatlong yan. Isang bautismo, isang pananampalataya, at isang Panginoon. Yung Panginoon dyan, kung bakit ko sinasabi na pangalan ng iglesia, andun yung pangalan, Church of God. Yung pananampalataya ay yan yung paglilista ng mga pangalan. Pagsunod po ng tama yan. Yung tamang bautismo ay ito na nga po yung tinatapik natin. Tatlo po yan. Isang Panginoon. Iyon na nga po, nakapangalan sa Kanya. Nasa Efeso 3:15 po yata yun, mga kababayan. Basahin po natin. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Sa English, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Na sa Kanya ay kumukuha ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Yan po. Of whom the whole family in heaven and in earth is named. Tandaan po ninyo, pangalan po yung binabanggit. May kaligtasan po sa paggamit ng tamang pangalan. Sa mga ibang salin ng Tagalog, mga kababayan, ay sa Kanya ipinangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Itong salin na mga ganito, mga kaibigan, kailangan suriin po natin, baka mali, no? Sa Kanya ipinangalan, sa pangalan po.
Kailangan tama yung pangalan. Paano natin masusuri ngayon yung tamang pangalan sa buong daigdig? Napakarami na po ito. Sari-saring tao, sari-saring languages. Ngayon, ang pagkakakilanlan lang sa tama na pangalan ay kailangan kalakip yung tamang bautismo at tamang pagtatala ng pangalan. Yan po ang pagkakaiba naman ngayon sa mga pangalan na yan. Yung taglay, yung tamang bautismo at taglay yung tamang pagre-record ng mga pangalan. Kaya asahan po natin na napakarami pa pong iglesia na lalabas sari-saring pangalan kapag nalaman po nila yung sikreto, yung hiwaga ng tamang bautismo. Marami na naman pong magtatayo ng mga pangalan, kokopyahin nila yung tamang bautismo na maituturo ko po sa tao. Subalit tandaan po ninyo, hindi po makokopya yung pangalan at pagtatala ng mga pangalan. Hindi po nila makokopya sapagkat yung pagtatala po sa mga pangalan ay mayroong pagkakasunod-sunod yan. May numbering yan. Kaya hindi po makokopya. Pagka mayroon pong kumopya ng tamang bautismo mula dito sa Church of God Born Again Christians, tiyak yun, imitasyon na yan. Kinopya na Ngayon po mga kababayan, dito po nagsimula ang aral tungkol sa tamang bautismo. Hindi po magtatagal. Mayroon na rin pong ibang grupo na magtuturo ng tamang bautismo. Hanggang sa parami ng parami yung magtuturo ng tamang bautismo. Sapagkat mauunawaan na po nila ang aking binabanggit. Mauunawaan nila, tama pala itong si brother ganito. Magtuturo na rin sila sa kanilang sekta ng religion ng tamang bautismo. Kaso sa ibang pangalan, sa ibang paraan. Hindi yan sumunod sa tamang pinagmulan. So, nababasa po natin dito. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Iisang pangalan lang po yung nasa langit, sa ikalawang langit po yan, at saka sa lupa. Iisa lang. Kaya dito sa lupa, ang matalinong pantas na lalaki ay ibibigay sa kanya yung tunay na pangalan ng iglesia. Ngayon mga kababayan, nasa 40 na po tayo ng aklat ng mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 40. Sa pagdaraan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa dumating siya sa Cesarea. Ang Cesarea po na nakasulat na ito ay diyan po binanggit ng Diyos na itatayo niya ang kanyang iglesia. Ngayon mga kababayan, dahil po ito ay pampitong video na ito na aking laging ang topic dyan ay tamang bautismo. Kung kayo po ay mahilig maghanap ng katotohanan, pag-aralan po natin ito. Isa lang po ang aking maibibilin po sa inyo na makakapanood sa video na ito. Hindi po ipinapakopya ng Diyos ang tamang bautismo, kundi sumunod ka. Sumunod ka
Ngayon, kapag nakasunod ka, natanggap mo na ang tamang bautismo, magagawa mo na rin yung talata 40. At sa pagdaraan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan. Ikaw, kaibigan, kapag nakatanggap ka ng tamang bautismo, authorized ka na ipasa mo sa kapwa mo yung aral na yon. Ngayon, dahil hindi mo pinag-aralan ang pagiging bautisador, yung makakaunawa sa iyong aral ay dadalin mo sa isang bautisador. Masusunod mo na rin yung sinasabi sa Biblia na dinala sa katayan. Ngayon, hindi mo siya dadalhin sa katayan. Dadalhin mo siya sa tamang bautismo na bumubuhay sa mga patay. Sapagkat ang tamang bautismo, mga kababayan, tandaan po ninyo ito, kapag yan ay tinanggap ng taong binautismuhan ng lubog sa tubig, ay pinatay na yung kanyang espiritu. Ngayon, ito naman ang tamang bautismo. Pag binautismuhan yung tao na nabautismuhan na ng lubog sa tubig, patay na yung kanyang espiritu. Kapag tinanggap naman niya itong bautismo, na tamang bautismo na aking sinasabi, yung patay na espiritu na yon ay binubuhay muli. Bubuhayin. Bakit ganon, mga kababayan? Ang Panginoong Hesukristo ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Inilubog siya upang mamatay o inilubog siya sa kanyang kamatayan. Nasa Roma 6 na yan. Inilumog siya sa kanyang kamatayan. Pag-ahon niya sa tubig, kababayan, binautismuhan naman siya ng Panginoong Diyos Ama mula sa langit sa pamamagitan ng buhos na tubig. Siya'y binuhay. Pinatay kay Juan, nalubog sa tubig, binuhay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama na nasa langit. Yan po yung bautismong tama ng aking pinapaliwanag ngayon. Siya po ang panganay sa lahat. Panganay sa mga binuhay. Siya po ang unang binuhay sa mga patay. Kaya panganay po siya sa mga binuhay. Siya po ang una. Pagkabuhay po sa kanya ng ating Ama, bautismo po ang ginawa. Kaya niya sinabi na ito ay aking kinalulugdang anak. Bakit kinalulugdang anak na siya? Binautismuhan po kasi kung sino yung bautisador na bumabautismo, siya yung ama ng pananampalataya. Ngayon, mga kababayan, nawili tayo. Humanga tayo sa paraan ng paliwanag, magagandang talumpati ni Brother Eli Soriano. Nadaya tayo ni Brother Eli Soriano. Nadaya niya ang ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang matatalinghaga, magagaling na talumpati. Mahusay na pananalita. Nadaya niya ang ating mga puso. Roma 16:18 yon. Ngayon, mga kababayan, bakit nadadaya tayo ng mga magagaling manalita? Lubog sa bautismo ang ginagawa nila. Hindi binigay sa kanila ang pagkaunawa tungkol sa tamang bautismo. Hindi po nila naunawaan na after ng pag-ahon ng ating
Panginoong Hesus Kristo mula sa pagkalubog ni Juan Bautista, hindi na naintindihan yung sinabi ng Panginoong Diyos na ito ang aking kinalulugdang anak. Anak niya, bakit? May bautismo na nangyari, kaluwalhatian ng Diyos Ama yung nangyari doon. Buhos na tubig mula sa langit, tapos binabaan po siya ng Espiritu Santo sa anyong kalapati. Ano po ang mauunawaan ninyo kapag nasa aklat pa rin ng mga gawa? Ang pagbabautismo na ginagamit na maraming beses dyan sa aklat ng mga gawa ay may pagbaba ng Espiritu Santo. O therefore, mayroon nangyari kay Panginoon Jesucristo na pagbabautismo ng Ama dahil binabaan siya ng Espiritu Santo. Unawain po ninyo mabuti yan. Bakit kaya itong mga nakasulat sa aklat ng mga gawa, yung mga ibang chapters dyan ay pag binabautismuhan, mayroong bumababa dyan na Espiritu Santo. Ayon kay Panginoong Jesucristo, bakit binabaan siya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng anyo ng kalapati? Dahil po siya ay binautismuhan nga po ng Ama na nasa langit. Bakit siya panganay? Siya po ang kauna-unahan binuhay mula sa mga patay. Bakit siya bugtong na anak? Siya lang po nag-isa ang binautismuhan. Siya lang, upang matupad na siya ang bugtong na anak, upang matupad na siya ang unang ma-born again, upang matupad na siya ang magiging tagapamagitan sa Diyos at tao, upang masabi na sa pamamagitan lamang niya maliligtas ang bawat tao. Siya lang sa tamang bautismo na yon na ginawa ng Diyos Ama sa kanya, kapag yun ay masampalatayanan mo, ay maliligtas ka. Nakasulat po sa Biblia na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Ano ngayon sasampalatayanan? Hindi yung mga gawang tao, mga kaibigan. Sampalatayanan mo yung bautismong ginawa ng Ama sa kanya. Tamang bautismo po yan. Ngayon, meron po bang maniniwala sa taong ito? Baka wala. Hindi po natin problema kung wala, sapagkat mayroon pong nagpapalago sa aral na ito. Walang iba kundi ang Diyos. Hindi po ako ang magpapalago sa aral na ito, mga kaibigan. Ang Diyos ibibigay ang unawa sa bawat makakarinig nito. Ibibigay yung unawa sa taong yon, at yun ang may dadagdag sa mga maliligtas. Lahat po ng hindi pagbibigyan ng Diyos ng unawa sa mga sinasabi kong ito ay kahit kailan, kahit lumipas pa siya daigdig na ito, kahit mawalan pa siya ng buhay, hindi niya talaga mauunawaan kasi hindi siya binibigyan ng Diyos ng pagkaunawa tungkol sa tamang bautismo. Yan po ang katotohanan. Ngayon, mga kababayan, kung kaanib ka sa isang iglesia at ayaw mong umalis, karapatan mo yan. Sumunod ka sa patakaran ng iglesia na yan, karapatan mo yan. Subalit, mas may karapatan kang hanapin mo ang tamang bautismo at magpabautismo ka. Kaya po ang daming nagsasabi dyan, hindi na kailangan ang religion upang maligtas. Tama po, kailangan mo ang tamang bautismo upang maligtas. Yung religion, anong gagawin nun? Mali naman ang bautismo. Maliwanag po ha. Madali lang po maligtas. Madali kung makita mo yung totoo. Ginawa na lahat ng Panginoong Jesucristo ang ating kaligtasan. Yes. Kung masumpungan mo yung tamang bautismo, yun po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag yun ay nasumpungan, naunawaan mo at ginawa mo, nasampalatayanan mo yun, madali nga, 90% kang maliligtas. Huwag ka lang magpakasama uli.
Maglinis ka na ng iyong kasalanan. Pag tinanggap mo na ang tamang bautismo, maglinis ka na ng iyong kasalanan. Religion po ba ang nagligtas sa iyo? Hindi. Ang Panginoong Hesukristo ang nagligtas sa iyo sa pamamagitan ng tamang bautismo. Ngayon, kaanib ka halimbawa sa MCGI. Subalit nagbautismo ka naman ng tamang bautismo outside MCGI. Tiyak yun, kaibigan. Maliligtas ka nga. Pag nagsamba ka na naman, balik ka sa MCGI, walang reklamo ang Panginoong Diyos dyan. O Katolik ka, isa kang Katoliko. Ito naman ang kondisyon ng Katoliko. May mga ribulto po sila. May karumal-dumal silang mga gawa. Pag nagbautismo naman dito ng tama, kailangan may paliwanag sa kanya na huwag na siyang bumalik doon. Sapagkat para siyang baboy, bumabalik sa paglulubalob. Maliwanag po yan ha. May mga mababautismohan na hindi magpapatuloy kundi may wawala nila yung kanilang kaligtasan. Pero ang malilinis na, nakakapagpatuloy na sa mga gawaing mabuti na iniuutos ng Diyos na nakasulat sa Biblia at natanggap niya ang bautismo tungo sa kaligtasan at nagpapatuloy sa kabutihan, maliligtas po yan. Pero kung gumawa ka lang ng mabuti, bilangin mo na yung nagawa mong mabuti mula nung pagkamaliit ka, puro mabuti. Bilangin mo rin yung masama mong nagawa, wala kang makita, 0 yung masama, 100% na mabuti, na perfect mo yung mabubuting gawa dahil MCGI member ka nga. Di po ba? Mabait ka, mayaman ka. Kaso nga lang, lahat ng gawa mo na mabubuti, hindi ka maliligtas. Nakasulat sa Efeso. Bukod tanging makakapagligtas sa iyo, yung gawa ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon ginawa niya sa ating Panginoon Kristo, ano po yun? Tamang bautismo. Upang hindi ka pwedeng magyabang o magmalaki. Na 100% po, wala akong nagawang mali. 0 ang pagkakamali. Okay, correct ka. Tama ka dyan. Kaso nga lang, yung gawa mo, wala pang 10%. Or exactly na natin na 10%. Yung tamang bautismo at saka mga gawa ng Panginoong Jesucristo, 90% po yun. Alin ba makakapagligtas sa iyo? Yung 90% na gawa ng ating Panginoong Jesucristo or yung 10% na gawa mo, mayaman ka? Kaibigan, lahat ng kayamanan mo, gamitin mo, hindi mo kayang bayaran yung tamang bautismo na sinasabi ko sa iyo. Kahit bilyonaryo ka pa, bayaran mo ako ng 1 billion, hindi kailangan. Hindi kailangan yung 1 billion mo. Magbabautismo ka lang ng tamang bautismo, ikaw ay maliligtas. Magbayad ka ba ay hindi na pwede yun. Sabi ni Apostol Pedro kay Simon na manggagaway, mapapahamak ka kasama ng iyong pera. Ganyan po ang mangyayari, kaibigan. Kung mayaman ka, tumulong ka sa iglesia, maganda yan. Pero kung bilhin mo yung bautismo, hindi pwede yan. Bawal yan. Walang bayad po yan eh. Ngayon, kung mayaman ka, binatang mayaman, panghinayangan mo yung iyong kayamanan. Dahil nga, pinaghirapan mo, pinagsikapan mo. Subalit, kung patay ka naman sa espiritu, ano ngayon itatapat mo? Hindi sapat ang kayamanan mo, kaibigan. Kailangan pumunta ka pa rin sa tamang bautismo upang ikaw ay magkaroon ng pag-asa. Magkaroon ka ng pag-asang tawagin anak ng Diyos. Nasa unang Juan yan. Ay, hindi Juan. John chapter 1. Kaya po yan. Upang matawag ka, masampalatayanan mo yung bautismo ng ating Panginoon Jesucristo ay bibigyan ka pa lang ng pag-asa. Pag-asang maging anak ng Diyos. Ganito po mga kababayan, total marami pong araw, panahon,
taon, buwan na gugugulin natin upang pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos. Nais ko pong hanggang putulin muna, hanggang dito lang muna ang ating video, nang sa ganun ay hindi po tayo mainip sa ating mga yung panahon para manood, at mailaan na naman natin sa mga susunod na video ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa Diyos. Amen.